Mga kapatid, hindi po tayo dapat maging pinanggagalingan ng fake news, kundi sa halip tayo ay pinanggagalingan ng truth. Tayo po ay mga mananampalataya. We are of the truth. We are of the light and not of darkness. Maraming mga Christians ang na biktima ng fake news na magbibigay ang SSS ng 20,000 para sa lahat ng members. Kahit po yan ay hindi naman siguro yung iba nagbabaka sakali, baka totoo. Titingnan nyo po yung yan, tingnan nyo, Random Names Club. Nakita nyo yan, randomnames.club. Yan ang website. So, hindi legitimate na website yan. Yan ay gawa-gawa. Hindi yan news website. Kaya, suspect na kagad yan. Pagka bago kayo mag-share, titingnan nyo na muna yan. No? At, wag basta lang, tsaka very suspicious. No? 20,000 emergency bonus. Hindi natin naririnig sa radyo. Tapos, siyempre, alam nyo naman ng mga ganyang klase, talagang babalita agad yan dahil benepisyo yan. Kaya ingat po. Another thing ay nabiktima din, no? Si Rodney Howard Brown. 1990s pa lang ay famous na tong si Rodney Howard Brown. At ito ay isang marami na tong mga false prophecy, Pentecostal ito. Nagtaka ako, mga Baptist nag-share na biktima. Hindi nila kilala si Rodney Howard Brown. At tagal na nito, recycled na to na false prophet. Ang ginagawa nito ay meron siyang mga truth na sasabihin, pero mimix niya ng kanyang sariling theology at ng kanyang sariling prosperity gospel. So, kagaya niyan, sabi, brothers and sisters in Christ, a message from Rodney Howard Brown. I talk about what is coming. More than 10 years, the people in our church are ready. Every God of America has fallen. Sports have fallen. Even the God of some mega churches fell. These churches are empty today. So, hindi naman po empty, no? Kundi, they are just staying away. This man is a controversialist. No? Parang maniniwala ka, o nga, no? Empty na nga ngayon. No? So, pero hindi half-truth, kumbaga. He dwells in half-truth. And I have warned for years that churches will disappear in one night. I hold in my hands the Rockefeller Organization document which was published in 2010. So, maaaring meron nga, but he talk about Bill Gates, pandemic. Yan po ay revealed na sa Agenda 21 ng UN, Scenario for Future Technology, 53 pages, no? Hindi niya binibigay yung link. 20% of the world's population will be infected. Partly true, partly lie. There is an agenda to reduce the world's population to 500 million. That is agenda. Pag sinabi agenda, yan ay pakana o kagustuhan. Sana maging ganun. May mga globalist na yan ang gusto nila, yan ang goal nila. At si Satan ay yan din ang kanyang agenda dahil ang gusto niya ay to steal, kill, and destroy. He enjoys destruction and murder. Pero lahat ng prediction ni Satanas ay minsan self-made, ginagawa niya para matupad. Kaya hindi sure. Kasi kung hadlangan siya ng Diyos, hindi matutupad. Pagkatapos, ang Panginoon meron ding sarili niyang agenda na siguradong matutupad. At nakikita natin sa Book of Revelation, 2/3 of the world population will perish. At may mga darating na plagues, wars, rumors of wars, no? Beginning of sorrows.
So, ito mga to ay siguradong mangyayari. Hindi natin alam yung oras, hindi natin alam yung timing, hindi natin alam yung mga specific details. Subalit, dahil sinabi ng Panginoon, mangyayari. Pero sa Satanas, sinasakyan niya yan. Tapos itong mga prophets, whether Satan-inspired, Satan-possessed, or by their own man's intelligence, ay ginagamit din niyang mga predictions na yan. Sinasakyan din nila yan. Tapos, ito ang agenda naman nila para yumaman. This is the time, sabi. This is the time when we will see cities and nations shocked by the glory of God. This is harvest time. Tagal na po niyang harvest time na yan. 20, 30 years, sinasabi nila yan. 50 years, 100 years ago, sinasabi nila, this is harvest time. This is not a time of religion and playing a warm church. It is a time of radicals such as Elisha, Elijah, Paul. So, pagka narinig mo yan, isipin mo, ako yun. Gusto kong maging kagaya ni Elisha, Elijah, Paul. And this is also the time, ito na, pakinggan nyo. This is also the time when you take away the wealth of this world. This is the time of the transfer of wealth into the hands of God's children. Nako. Yan na. Diba? Ibig sabihin, lipat nyo yung kayamanan nyo sa akin. Transfer of wealth from the world to me. And from the world to the members of my church. Kung sino sa inyo maniniwala sa akin, yayaman kayo. Diba? False gospel. Prosperity gospel. Kaya, share po yan ng mga Baptist, no? Medyo kulang sa discernment tayo pagka ganyan, mapupulaan tayo. Katapos pag nag-share tayo ng truth, ng gospel, ay tayo ay nabahiran ng fake news. So, ingat po. Ito pa isang fake news. Grabe. Saging lang pala ang katapat. Hallelujah. Meron pang hallelujah. No? Kaya dahil dito sa fake news na ito, ay naubos ang saging. Nagkaabusan ng saging. So, ang dali natin maniwala eh. No? Inedit yung video. Hindi nyo ba nakita paano inedit? Ang video po mukhang authentic. Pero inedit. So, tiwala po tayo sa mga legitimate news sources na kapag sila ay pumalpak, they have something at stake. Reputasyon at yung kanilang organisasyon, yung kanilang integrity, pagka hindi na pinaniniwalaan ang kanilang istasyon, ibig sabihin, they suffer. No? Advertisers will go away. So, medyo malaki yung kanilang nakataya dito. Tayo po, ang nakataya sa atin ay ang kredibilidad natin bilang truth sharer. Tayo po ay nagbabahagi ng truth. Kaya ingatan natin na wag tayong magbahagi ng fake news. Kapag nakakita ka ng ganito, attention, hindi po ito fake news. Delikado na yan pagka ganyang umpisa, no? Hindi ito fake news, malamang fake news yan. Hindi natin sinasabi automatic fake news, pero pag sinabing hindi ito fake news, baka fake news nga talaga yan. Tapos ito pa, ang tagal na nito. Urgent, tonight at 12:30, make sure to turn off the phone. Please tell your family and friends, our planet will be exposed to very high radiation. Ang tagal na nito, walang date Basta sinabi lang 12:30, magkakaroon ng radiation. So, sinishare nyo pa yan. Gullible tayo masyado, no? So, ito pa. Billionaire, whistleblower, Wuhan coronavirus death toll is over 50,000. Tapos nilagyan ng CNN. Pero hindi naman CNN ang nagbalita. Yan ang problema, no? So, pag tinataka ng CNN, mukhang kapanipaniwala. Ngayon nga,
kalaban ng CNN si Trump. Ang dami ng fake news ng CNN. Tapos ito na ang gamot sa COVID. Totoo, simple lang, napakadaling gawin. Ikalat nyo na, now na. Rising temperature create a hostile environment for most respiratory viruses and they quickly disappear. Ay, kung totoo po yan, ang ibig sabihin, dapat yan na yung sinabi ng mga sa Italy, di ba? Kung ito ang totoo, ano to? Hindi alam ng mga taga-Italy na kaya umaabot na ng libo yung namamatay sa kanila, simple lang pala. Papainit ka lang ng katawan, magsasauna ka lang, maglalagay ka lang ng hot air sa iyong ilong, okay na. So, isip-isip naman po tayo na medyo illogical at sigurado po kung yan ang totoo, sana ay solved na talaga. Ito pa, hindi na Facebook. Hi, ako si Mark Zuckerberg. Ayan. Remember, hindi mag-chain mail si Mark Zuckerberg at mga ganyan, talagang i-kuha nyo na. I-delete nyo na kagad at sabihan nyo yung nag-share sa inyo na huwag ka nga mag-share ng fake news sa akin. Okay. Now, ito naman, mukhang totoo to. No? China's coronavirus recovery is fake. Fake news yung recovery. Dahil, ang sabi ng whistleblower, pinapaandar nila yung makina. Pinapaandar nila kasi minomonitor ng gobyerno yung electrical consumption ng kanilang factory kung pareho pa rin ba. Kasi pag nag-shutdown ka ng factory mo, syempre, walang konsumo ng kuryente. At merong citywide consumption. Halimbawa, 100 megawatts ang isang city. So, kung 100 megawatts, tapos biglang naging 50 megawatts, ibig sabihin, merong mga hindi nagpapaandar ng kanilang factory. Sino ba yan? Imbestigahan natin. Yun. So, lights are on. No? Nakabukas lahat ng ilaw, maandar yung mga makina, pero walang nagtatrabaho. They stay at home dahil takot din silang mamatay. Kaya pinay-fake nila ang China, ang gobyerno. So this is from, may mga author, Yuan Riwang, Isabel Lee, tapos galing yan sa Kaixing, at ito naman galing sa Yahoo News, no? Kathleen Krauzik. So, yan yung mga kapani-paniwala. Pagka ganyan, pwede yan i-share or basahin. Pag tingnan natin, if it is interesting para sa inyo, may mapupulot kayo. But about this, Pilipino sa China, nagsalita na. Maaari, totoo, na siya ay talagang Pilipino, siya talaga ay sa China, at totoo yung mga sinasabi niya, naka-recover sila, hindi sila na-damage. Pero ang pangit lang dito sa tao na to ay panayang mura. No? Mag-a-advise ka lang naman na seryosohin niyo yung gobyerno. Maniwala kayo. Wag na kayong lumabas, wag na kayong mag-agawan ng pagkain. Delikado. No? Lang naman ang sasabihin niya. Naging tagumpay sa China dahil kamay na bakal. No? Talagang pwede ka pang mabaril. Pagka matigas ulo mo dito, kukulong ka lang. Pag sasabihan ka, uwi ka na, maglalakad ka. Doon hindi. Pwede kang barilin, pwede kang makulong ng matagal. Kaya sunod ka na lang. Okay? So, minsan, pagka ganitong mga panahon na in danger ang buong bansa, ay kailangan talaga ng kamay na bakal. Pero kahit na anong gawing preparasyon ng isang bansa, isang barangay, isang community, city, pwede ka pa ring matalo if it is the Lord's will na yung bansa na yan lumubog, lulubog yan. Kaya sinabi ni Solomon sa Proverbs 21:31, the horse is prepared against the day of battle, but
Safety is of the Lord. Nasubukan na po yan ng bansang Israel. Nag-prepare sila. Magigiting ang kanilang mga mandirigma, pero natalo sila because the Lord is set against them. Safety did not, the Lord did not give them safety. So, kung ikaw ay nanalo, glory to God. Kung ikaw ay hindi nagkasakit, glory to God. Kung ikaw ay hindi namatay dito sa ating panahon na ito na maraming namamatay sa mundo, glory to God. Safety is of the Lord. And a few more verses before we finish. Ito, no? This is truth turned into fake news. The blood of Jesus is our shield. Tama po yung illustration niya na naglagay ng dugo, tapos hindi po dumating yung angel of death sa bahay noong mga naglagay ng dugo ng Passover during the time of Exodus ng Israel from Egypt. Ang problema lang dito sa exhortation na to ng sino man gumawa nito, the blood of Jesus is our shield. No virus or disease will come near your home. Trust in the Lord for protection. This is wrong. No? The blood of Jesus has a totally different objective. It is not to protect you from disease or virus. It is to protect you from the judgment of God. Kaya huwag tayong magbigay ng false assurance na kung ikaw ay magpi-plead the blood, sabi mo, the blood of Jesus will cover my whole house. It will not come near me. I declare, I decree and I declare. Hindi po, I claim, hindi po yan. Wala akong papasukin ka pa rin at mamamatay ka pa rin. Kung sakaling yan na ang panahon mo at yan ay hindi ka mag-iingat at makikihalubilo ka sa may virus, mamamatay ka. No? We trust in the Lord, pero mamamatay ka pa rin. Ngayon, ang tunay na application ng blood of the Lord Jesus Christ, let me show you 3 verses. Romans 5:9, much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Colossians 1:20, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. And Hebrews 9:12, neither by the bloods of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Ano ang kasaysayan? Ano ang benefit? Ano ang pakinabang sa atin ng blood of the Lord Jesus Christ? Salvation. Salvation from the wrath of God, and purchasing eternal redemption for us. Tayo po ay mayroon ng eternal life because of the blood of Jesus Christ. So mga kapatid, sana po kung sino man ang nanood, iwas sa fake news. Mga kaibigan, kung kayo ay nagsumusubaybay, trust in the blood of Jesus Christ. Not in your own works, not in your church, not in Mary, not in idols. Trust in the Lord Jesus Christ. He is the only Savior. Sabihin mo, Panginoon, Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Ikaw lamang ang dugo mo, ang nabuhos ang dugo mo para sa akin, para sa mga kasalanan ko. Naniniwala ako ngayon na bayad na ako dahil sa iyong dugo. Salamat po, Panginoon.